Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Itong episode po na ito, napaka-inspiring for many, I'm sure of it. Isa na naman itong halimbawa kung paano nabago ng paglipat sa Canada ang buhay ng isa na naman nating kababayan who started from very humble beginnings back in the Philippines to the point na, alam nyo ba, nagtrabaho siya bilang kasambahay, parang boy na ang sweldo daw niya ng isang buwan ay 500 pesos way back then. Ako, okay. But now, things have definitely changed. Ipapasok ko na po siya. Ang ating kakwentuhan ngayon ay si Gary Apruebo. Hi, Gary! Hello po, Ma'am Ina. Hello. Ina lang please. Ay. Ikaw naman. Gary is in Williams Lake in British Columbia, right? Yes, Ina. Yeah. Ano ba yung small town ba? I'm not familiar with Williams Lake. Yeah, very, not small town, Okay. pero hindi rin po malaking town. Mhm. So, parang yung mga, our Filipino community is just like, more than, let's say, 200, like that. Okay. But it's, parang nag-grow kasi syempre po yung mga pamilya, nadadala na nila yung mga pamilya nila rito. So, and yeah, very, wala pong masyadong something rito. It's more on like outdoors. Like hiking, fishing, hunting, ganun po yung mga usually na ginagawa po dito sa Williams Lake po. Bago natin puntahan yung interesting, nako talaga parang pang MMK yung pinagdaanan ni Gary, ano? Sige, but what are you doing there in Williams Lake? Para lang alam ng viewers natin. Ngayon po, 7 years na po ako sa work ko na sa Tolco Industries. It's a meal company. Na gumagawa po kami ng mga lumber. 7 years na po ako doon. Then on the side, I'm doing my cleaning for almost 7 years. But this 2024 as well, I started it. So I called it G4 Cleaning Services, which is my kids. It's all of them started their first letter of their second name started G. And it's their 4. So I named them G4. Yan, yung nasa hoodie mo. Yeah, G4, yeah. pakita mo kabila. Iyan. Yeah. Okay, medyo nagcha-choppy ka lang ng konti, no? But I'll repeat what you said. So, on the side, kumuha po siya ng cleaning job, but just recently he decided to register it as his own business na. Tama, no? Yung G4. Yes po. Aba, adi double income. Ibig sabihin na doble ang kukunan mo ng income, your work and your cleaning company. Yes, yeah. And I really decided also kasi the market for the cleaning here is good. Kailangan kasi meron akong option, plan B, plan C, in case na ang main or full-time job ko is, kung in case what happen, may mangyari, at least meron akong backup. So it's a family business kung saan my oldest son is helping me now. He's 14. So he's earning money. He's earning money as well because I paid him, and I think it's a good training for him as well at the very young age. Yeah. And mas appreciate nila yon na, oh, I have this money. So kung ano yung gusto nilang bilhin using their own money, mas na-appreciate nila yung value. Correct. By the way, si Gary nasa backyard niya. No? Pakita nga ng backyard mo. Pwede mo bang yung camera? Naiingit ako. Wala akong backyard. Oy! May maliit pang playground doon. You set up one for your children. Opo, ito ay a donation ng kapitbahay namin. Kasi maganda pa naman. Kaya nung sinabi niya, gusto mo ba kasi bibili ako ng bago? Talagang, yes kagad ako. Pagka uwi ko from work, nalagay niya na. Siya yung nag-assemble. Siya nag-disassemble dun sa bahay niya. Siya rin nag-assemble dito sa bahay namin. Nakabili kayo ng house? What year kayo lumipat dun sa bahay ninyo, Gary? 2022 po. Oh, medyo new pa? 2 years pa lang pala kayo? Yeah, very new. How does it feel, Gary? Ito na, sige, ibabalik ko sa buhay mo in the Philippines. Did you ever feel that you will reach this level of happiness and comfort and makuha mo tong sense of security? I think never in our entire life, because way back sa Philippines, talagang challenging in life, pero masaya. I mean, even though challenging, masaya dahil siguro
napakasimple lang din talaga ng buhay sa Pilipinas. Oo. I mean, ayoko rin sabihin na nakatira kami sa squatter, pero lagi ko sinasabi, I came from challenging area. So tell us, bakit mo describe na gano'n? How was life, growing up? Hindi, recently ko lang din siya na ano na realize na nung bata ako, alam ko lang, masaya. You Mhm. know, for me, walang mayaman mahirap. Parang napakasaya dahil kahit mahirap kami, masaya. Kumbaga, Mhm. hindi ko ramdam na mahirap kami. Ang ramdam ko lang, nag-e-enjoy lang din ako. I Oo. think naramdaman ko lang na medyo, struggle kami nung siguro nakatapos na ako nung high school. Kasi Mhm. parang for the longest time, from elementary hanggang high school, paaral kami ng isang pare. His name is Father Nip, Mhm. ng isang pare sa church namin sa multinational. So, tinulungan kami when my father died. 6 years Mhm. old ko noon. Tapos hanggang nagtuloy-tuloy na pinag-aral niya kaming tatlong magkapatid. Kasi I have Oh. 6 siblings, tatlong bunso, yun yung pinag-aral niya. Parang tulong niya. So, he's looking for sponsors na magpapaaral sa amin Oh. hanggang maka-continue kami ng school. Oh, So, nung okay. pagdating sa akin, na-stop na siya nung high school. So, Ah, dahil pinag-aral ako sa isang Catholic school where yung mga classmate ko talaga mga may kaya, mhm. so doon nare-realize ko na, ano pala medyo hindi pala challenge pala ang life namin kasi puro privilege yung mga classmate ko, pero they're very nice. Kumbaga, kung sila laging may baon na pera, ako baon ko lunch box talaga. So habang tumatagal hanggang nag 4th year ako, alam ko na, ganito lang pala talaga nila. Pero masaya, Oo. hindi ako comparison, pero alam ko lang na struggle kami kahit papaano. Kudos to your parents, na despite the circumstances, they raised you to be happy. Kaya hindi mo naramdaman. Yun ang maganda dun eh, di ba? They didn't Mm. make you feel that you were, that other people had more than you because you thought, you were just a happy kid. Yun ang maganda dun, di Totoo ba? po, Oo. pati, I think na mama ko rin. Mama ko kasi masipag at masayahin ko. So, kahit ang trabaho niya is isang manicurista, 'di ba dati ang mga manicurista nagbabahay-bahay, Oo, lakad-lakad, oo. hindi pa masyadong yung mga parlor, salon dahil mahal. I think I got this happiness also for my mom because she's very ma-PR na babae and masayahin. Oo, oo. So, what happened after high school? So, nung time na yun, alam ko na yung mga classmate ko naghahanap-hanap na ng mga college. Mhm. Ako, alam ko na hindi talaga ako magka-college. Sabi ko sa mama ko na gusto ko na lang magtrabaho na lang ako. Ang mama ko, bata ka pa, hindi ka pa masyadong makakahanap ng Hmm. trabaho. Sabi ko, kahit buti na lang etong isa niyang kliyente na nag-service niya, merong car company business na nagdi-dispatch ng mga kotse. So, pinasok ko na mama ko for stay in. So, nagdi-dispatch ako doon, parang all around. Nagdi-dispatch ako ng mga kotse pag may kailangan sa airport. Tapos, kukontakin ko yung mga driver. Tapos, nag-encode din ako sa computer. Tapos, naglilinis ng para kasi siyang bungalow house na Mhm. opisina. Ang maganda doon is free accommodation, free food. Kaya, Mhm. stay in ako. Oo. Then, kaya, tinanggap ko na lang din. Pero that time kasi masaya na ako sa 500 a month. Yan na yung sinasabi mo na, you were there as a kasambahay, parang boy. Boy ang turing sa'yo, Yeah, 'di parang ba? boy, yeah. Yeah, Oo. pero, masaya masaya din ako kasi nga mabait yung boss ko. Mhm. Kumbaga kahit 500 pinu-push niya ako lagi, "Alam mo mag-aral ka." Mhm. Hanggang nag-decide ako na, "Oo nga 'no." Sabi ko, "Di magiging boy na lang ba ako habang buhay?" Parang feel ko parang marami pa akong pangarap sa buhay. So Oo. nag-decide ako nung yung kuya ko na I think kaka-graduate niya lang ng architect that time, siya po yung last na napag-aral nung pari po na nagpapaaral po Oh, sa'min. wow. Ay sabi ko, "Baka puwede niya akong pag-aralin." Tapos sabi niya, "Hindi ko pa kaya." Sabi ko, "Sige, kunin mo na lang ako dito para hindi nakakahiya sa boss ko." Tapos, sabihin na lang natin na pag-aaralin mo ko. Pagkakuha sa akin ng kuya ko, pagkauwi ko sa bahay, dun ako nag-start na maghanap na talaga ng iba pang trabaho. Nag-try ako ng gasoline boy, hindi naman Hmm. ako natanggap, na-try din ako mag-apply sa mga
dishwasher, hindi rin ako natanggap. Hanggang sabi ko, try ako sa Baclaran dahil maraming fast food. So Okay. try ako, tapos apply ako sa, pwede bang sabihin yung mga fast food, I think so, Ina? yeah. I Yeah, think. nag-apply ako sa Chowking, hindi rin ako natanggap. Oo. Jollibee, hindi ako natanggap. Hanggang Bakit kaya hindi ka daw tinatanggap? Was it because of your age? I think, Bata ma'am, pa? dahil siguro age at the same time, hindi rin, parang that time kasi priority nila working student. Oh, okay. So, nakapag-apply ako, nagpasama ako dun sa kaibigan ko, sabi ko, samahan mo ko, apply tayo ulit sa Baclaran. So, try kami ng McDonald's. Mm. So, praise the Lord, natanggap ako sa McDonald's. Pero, munti ka nang hindi din. Parang yung siguro, dahil lagi ako nakasmile, yung manager ba is parang naano na lang na, sige, lagi ka nakasmile. Tapos sabi ko sa kanya, mag-aaral po ako. Tanggapin niyo lang po ako. Mga taon pa bago pa ako nag-aral. Oh, Nag-aral okay. lang ako nung sinabi ng management na willing silang i-promote ako at ipasok sa management team as Mm. management trainee. Pero may qualification sila. Mag-aral ka. Okay. At that time, nakapag-abroad na yung kuya kong architect. Mhm. So, binalikan ko siya ulit. Sabi, kuya, pwede mo ba akong pag-aralin? Sabi niya, o sige, pero hindi kita mapag-aaral ng magandang university. Sabi ko, hindi. Kasi ang goal ko lang, makapasok lang sa college, makatapos lang kahit 2-year course. Yung nakatapos ako, nag-thank you rin din ako dun sa kuya ko at dun sa asawa niya, na sa Ate Jen, na napag-aral nila ako. And at the same time, that time din, na-meet ko na rin yung, habang nag-aaral, na-meet ko na rin yung wife ko. Ay, Kumbaga, see. meron na akong pamilya na tutustusan kasi that time, yung mga manager ko nagsisialisan. Ba't kaya sila nag-aalisan? Then, naririnig ko lang na, hindi, they try, kasi in demand sa Canada. That time, Oh, parang, at okay. ang pinaka-the best pathway is, you came from McDonald's. Kasi international Yeah. restaurant. And that time, marami rin talagang which is true, marami rin talagang umaalis na mga managers ng McDonald's Philippines going to Canada. Oh, I see. And yung isa kong ka-manager, siya talagang, her name is Arlene. Nasa Edmonton na siya, nandito na Ay, rin wow, siya. okay. So, siya yung kaibigan ko, like dash best friend na talagang desididong mag-apply tayo kahit saan. So ako, sama ako ng sama at sa kanya rin ako kumukuha ng idea na paano ba mag-apply, gano'n. Oo. Pumunta lang tayo ng agency. That time, financially, paycheck to paycheck pa rin naman kami. Sabi ko, paano ako mag-a-apply? Wala naman akong pang placement fee. Sabi, hindi, merong isang agency na walang placement fee. Oo. Mhm. So, try kaming dalawa. The sad thing is, siya, natanggap. So, ako Oh. hindi. So, una yon. Sabi ko, talagang siguro hindi pa talaga para sa akin. Pati 22 pa ako eh. Baka mamaya Oo. yung age ko din, hindi Oo. rin ganun pasok. Kasi bata pa ako, yung kasama ko 23. Baka sa 23 try ko. Pero Okay. while nare-reject ako, try pa rin ako ng try. Nag-try ulit ako, yung isa ko namang manager na kaibigan, Hmm. halika, apply tayo, sinama Oh. ko. Sabi ko, sige, apply tayo. So punta kami. For the second time, hindi na naman ako natanggap. Siya natanggap. Hindi talaga para sa akin ngayon. So that time, nakakaramdam na ako na, sa akin ba talaga yung abroad? Ang gusto ko lang din naman talaga, mabigyan ko lang din naman ng magandang buhay tong pamilya ko. Nag-apply ulit ako. Pagka-apply ko naman, nag-try ulit ako for the third time, yung isa ko namang senior manager ang kasama ko. Oh my God! Yeah, for the third time, hindi rin na naman ako natanggap. So, How are nawawala you na ako. feeling? Oo. Um, at first, to be honest, parang nainggit ako eh. Sabi Mhm. ko doon sa senior manager ko na si Ma'am Mariam, pero very close kami. Parang, Hmm. bakit natanggap ba't natanggap sila? Hindi ako. Same lang din naman kami ng nagtatrabaho sa McDonald's. Mhm. Then I realized na, sabi ko, na-realize na, sige, siguro hindi talaga para sa akin. Ang gagawin ko na lang is ibi-build ko pa yung sarili ko sa McDonald's para ma-promote pa kasi parang isang promote na lang nasa top na ako. Para Okay. pag basta nag-apply ako, dagdag credentials. Oo. Yung pangatlong attempt ko, first assistant, then next
position will be restaurant manager. Continuous pa rin ako sa work, tapos kuha ng training. Kumbaga, pag pinadala ko ng company ng training, igagrab ko, lagay ko sa resume, tsaka ko mag-a-apply ulit. So, nung nag-grab ko yung chance na makuha ko yung training for the restaurant manager, parang acting OIC ng restaurant, nag-apply ulit ako. So, 2013, fourth time. 2013, doon ako nagkaroon ng callback. Natapos na ako doon sa sa interview ko doon sa may-ari ng McDonald's. Siguro mga 6 days. Na-callback ko na natanggap na raw ako. Sabi ko, wow, natanggap ako. Sabi ko, pumunta kayo, sir, natanggap ka ng employer ng McDonald's, pwede ka pong bumalik on this date for the list of requirements. Tapos pagkabalik ko, pagka-uwi ko, sinabi ko kagad sa asawa ko na, pupunta na ako ng Canada, ganun. Ang problema naman, pera. Sabi niya, saan tayo kuha ng pera? Sabi niya, mangungutang na lang ako. Mag-isa ka muna, no? Dumating. How long before you were able to bring your family? Get your family? 2014, I came here. 2014 din of the same year, nagkaroon ako ng, nakita ko sa Facebook na may forum for spousal visa, which I really don't know. Nagkaroon lang ako ng idea. Hanggang nalaman ko na yung papers ko pala is skilled because I'm a manager. Yeah, oo. So sabi ko, yung pala yung advantage nun. Pag skilled ka, you can get your wife. But naiwan muna yung mga dalawang anak, ano? Tama. Yes, 1-year-old yung anak ko at 3.5-year-old naman yung panganay ko that time na nakatira sa parents-in-law ko. Okay. Teka, why didn't the two kids come with si wife? Hindi kasi kami, tawag dito, we really hindi ba sila pwedeng dalhin with the wife? I think it's a decision namin mag-asawa. I see. Dahil nga, we are really not financially ready. I see. Okay. Yeah. And the good thing is, when my employer in McDonald's know that my wife is past the spousal visa, ora mismo sila ang bumili ng ticket. Free ticket ng wife ko to come here. Wow! Nilibre nila. Wow! Free plane ticket in a span of 2 weeks. Parang, your wife, because they also supported my documents to my wife. They gave me a job letter, that they will gonna hire I think yun din naging maganda sa... i-hire din nila yung wife mo? Yeah. Ay, galing naman! O, diba? Okay. Nakakatuwa naman si employer. Hindi lang nga, even yung pangalawa kong employer, when we became permanent resident and bring my kids here, yung pangalawa kong employer, which is Patrick and Maria, when they knew na makukuha na namin yung, na pasado na kami for permanent resident ng 2015, at the end of 2015, na PR kami, then 2016, ng March din, sabi nila na, bring your kids here, your family. We will gonna lend you money. Don't worry about money. And so napautang kami with extra, with no interest. Ora mismo sila bumili ng plane ticket. My employer also gave us ng extra money. This is an extra money, budget nyo panimula. Wow! So that time, ang mabait ng employers mo. You're so blessed. Super. I am very grateful na nabayayaan ako ng mababait na employer. I remember dun sa email mo sa akin, you mentioned, so you were working in McDonald's as well as your wife, pero kumbaga hindi pa sapat, alam mo, hindi pa kayo happy dun sa inyong kinikita. Okay? So what did you do about it? Nung dumating yung sa McDonald's, napakasaya ko talaga. It's just a fact na nung dumating yung pamilya ko rito, I realized na if I'm making $12.75 as a manager per hour, hindi ako move forward with my family. Yung asawa ko naman, $10.75 lang the time. So, sabi ko sa boss ko, I'm very honest na, boss, parang gusto ko po sanang
mag-apply ng ibang trabaho. I want to look for more. Sabi niya, okay. Tapos, start na ako mag-apply. Dito ka sa place namin, isa sa mga magandang trabaho is yung sa mill, sa mga Okay. lumber. Isa sa mga mill dito, na-hire ako. Pero yung wife ko, nasa McDonald's pa rin until now. Oh, okay. Oh, Ganun. I So, see. Tapos, pero hindi ka pa rin tumigil even with your higher salary dito sa mill, nagsa-side job pa rin na kayo sa cleaning, ano? yeah, nasa McDonald's pa ako, nagsa-side job pa ako. Dati sa bahay-bahay ng mga ka-churchmate namin, um, tinutulungan ko sila sa paglilinis ng bahay. Usually, mga taga-churchmate ko na matatandang hindi na kaya talaga. So, yung una, Mm. help, Yeah. volunteer, hanggang sinabi nila, walang volunteer. Sabi niya, Oo. we will gonna pay you. So, naisip ko, oh, sige po, kung babayaran niyo po ako, Oo. ganun. So, doon nag-start yung, ay, okay pala tong income. Kasi, dati, nagsha-shovel ako ng mga driveway ng ibang tao. Pag Mhm. snow, yun yung kita ko, side job ko. Pag fall naman, tagalinis ng gutter. Tapos, taga-bungkal ng lupa para mapagtaniman ng mga ka-churchmate ko, yung Mm. mga backyard nila, at tagalinis ng bahay. Yung words of mouth, yun talaga yung naging puhunan ko, yung words of mouth. Now you have commercial clients na, ha? Yeah, Grabe. yes po ma'am. Ano na siya, from residential, naging commercial cleaning business na ako. Nagve-vacation ako, I got subcontractor. Yan, Pero, okay. as of now, it's a family because it's manageable. Pero kaya hindi rin ako maka-yes sa ibang mga big clients kasi yung manpower. Oo. Kumbaga, pati ano mina-manage ko din yung time ko sa family. Ayoko rin naman ma-overwhelm kasi may full-time job. At the same time, I have my family also na talagang pag every weekend, um, time for the family kasi busy Yeah. ng weekdays. Yeah. So, Wow! Ang galing naman. Who knows? I mean, kaka-register mo lang ng G4. In the future, talaga magiging full-blown business rin siya. Hopefully, let's see if you can manage yeah, both lang, ano, yeah. 'di ba? Yeah. I hope Oo. because I think my wife is nakita niya kasing market, gano'n. That time kasi sabi niya lang dati na nag-i-start ako kasi hindi niya maintindihan, eh, ba't ako naglilinis ng ibang bahay when she Oh, came here. Tapos sabi ko, extra din natin. oo. Gano'n ba 'yun? Siyempre wala siyang alam, wala rin kaming, bago sa kanya when she came here. Hanggang nakikita niya na sabi niya nga sa'kin dati, "Alam mo," sabi niya, "magiging CEO ka talaga sa sobrang Yeah. sipag mo." And Who it happened. knows? Oh, 'di Yeah, ba? Yeah, for it G4 you are. happens. And I realized na siguro nagkaroon man kami ng mag-asawa ng mga tests or struggles before sa Pilipinas, even here in Canada. And because dahil ba pinagtibay kami ni Lord Mhm. na na before I give you what you prayed, you need titest ko muna yung faith niyo. Para Yeah. at least 'pag dumating na yung time, appreciate niyo na. You Yeah. must value all the hard work, you must value everything that you have right now. Kasi as 10 year ago, sino ba makakasabi na nakakapag-drive kami dito sa Canada, Mhm. nakakabili kami ng kotse dito sa Canada, and mapo-provide ko yung magandang environment for my family. I think that's why I value my wife kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko rin naman magagawa 'to step by step. Kasi 'di ba Yeah. sa hirap ng buhay namin dati, na Oh, challenge area, gano'n. And now, I can say na kahit papaano, um, nagbago talaga ang buhay namin. yeah. And I think without a doubt, no, without a doubt. Although, happy ka naman sa Pilipinas, you were raised to be happy. Pero I think what you're talking about is, the life that you're able to give to your family, no? it's true. Yeah. Yeah, na siyempre 'di ba, it's good also to share your stories with your co-Filipinos because you never know, maybe, some people na makakarinig nitong story ko will uplift them na kung pinagdaanan niya kaya ko rin pala. Want to give this a chance para sa mga Filipino rin na sa mga kababayan natin na nangangarap, you know, libre ang mangarap, Mhm. mangarap ka lang basta lagi mo lang sisimulan.
sa hakbang, one step at a time. Naiisip mo ba kung nag-give up ka pala dati kasi thrice ka na-decline, 'di ba? Had Yeah. you given up, ano kaya nagiging buhay mo sa Pilipinas ngayon, 'di ba? Naiisip mo ba 'yun minsan? Always, ma'am. Alam mo, ma'am, I don't know, every week, lagi naming topic na, kasi until now, very surreal eh. 2 years na kami dito sa bahay. Ang wife ko, lagi namin napag-uusapan, ano kaya ang buhay natin sa Pilipinas kung hindi tayo nag-Canada? Oo. Kasi, ganun eh, parang masarap mo babalikan eh. Di ba mas appreciate mo lahat eh. And sabi ko nga, ano kaya buhay natin pag nasa Pilipinas pa rin tayo? Ano, Ano nga kaya? siguro, Palagay mo, ah, naisip niyo ba, ano kaya? yeah, I think siguro, nandun pa rin siguro ako sa McDonald's na na longer kasi ang travel ko nun everyday ma'am 2 hours from Ay, wow. Parañaque to Cavite. Kasi Oh. my branch is in Molino, Cavite. So 2 hours. So yung 2 hours biyahe, Oo, oo. going back and forth, tapos 8 hour shift. Then hindi ka naman makakaalis din sa trabaho ng 8 hours eh. Oo. Oh, wow. So, and the life, I mean, mabi mapo-provide ko ba yung kay mga basic necessities ng anak kung nasa Pilipinas ako? I don't think so. Mhm. Kasi alam na namin din sa ano, eh, alam din namin ng wife ko, parang tanggap na namin na kahit mag-hard work kami sa Pilipinas, hindi sapat. Hindi rin talaga Mhm. sapat. Kasi you know to yourself na, masipag ako, eh, Oo. pero hindi rin sapat, eh, kung talagang ano ka lang, you're earning like, a minimum. Mhm. Hay! Ang galing naman. O isa pa 'yun sa mga I guess, matututunan din nung mga viewers 'no. Kung ma-reject ka, if you really want it, try and try, 'di ba? Makukuha mo at makukuha mo 'yun, hindi lang sa pag-apply sa Canada, anything, right? Correct, mga Ay naku. totoo, ano ka lang, 'pag once na napagod ka lang, Hmm, mag-relax ka lang, kumain, magpahinga, then go ulit. Gano'n lang 'yun, oo. eh, gano'n lang ang buhay. Kasi like what I said, na-stress ako dati nung rejection, parang gusto ko na rin mag-give up kasi tanggap ko na baka hindi talaga para sa'kin. Then I sit Tsaka back. isa pa pala, sorry Gary, kung natanggap ka pala before ka naging manager, hindi mo pa agad makukuha yung family mo 'no? Exactly, because Yeah. yung tatlong position is, a food counter attendant. O tingnan mo, talagang pinaghintay ka ni Lord, so Totoo that po. you can be with your family. Yeah, I think ano talaga yung leader, parang will niya, parang, ite-test ko yung faith mo, kung magpapasensya ka talaga, 'di ba? And 'pag once na feel ko na deserve mo na 'yan, ibibigay ko na sa'yo. Ye Thank you very much, ma'am. And again, I think we are very grateful na meron kayong vlog na ganito Uy naku, thank because you. it's very helpful para sa mga Pilipinong may planong mag-Canada, nandito na sa Canada at nag-i-struggle sa Canada. Because the whole story po ng vlogs niyo sa different people, laging um, merong story or merong aral na Naku, kapupulutan. thank you so much. Sana nga 'no, marami tayong natutulungan. Katulad nitong episode ni Gary, naku, ewan ko na lang kung di pa kayo ma-inspire. Thank you so much Gary, for Thank you sharing rin your po, Ina. story. Okay, we'll end the episode here. I will see you guys in the next one. Bye! Thank you, Gary.